Mga sospek sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City naaresto na. 3 estudyante kumpirmadong nasawi. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. Seguridad sa mga paaralan hihigpitan, bunsod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan. Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold. To pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shot down by Congressman Luis Roque. Issue na conviction threshold tinangka umanong buksan sa pre-trial conference ng defense team ni Vice President Sara Duterte ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. So hindi po ito yung merits ng case, mga administratibo po para po mapabilis po talaga ang preparasyon sa paglilitis po. Ibang aspetong administratibo sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tatalakayin bukas. Second status conference, walang epekto sa petsa ng paglilitis ayon kay Attorney Gilbert Andres. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Agricultural sector, inalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa banta ng severe El Nino. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang pag-imbestiga sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na ikinalungkot ng Pangulo ang pangyayari. Kasunod nito, pinatitiyak ni Pangulong Marcos ang proteksyon at kaligtasan sa lahat, lalo na sa mga paaralan maging sa mga opisina at iba pang establishmento. Nag-utos na ang pamunuan ng pambansang pulisya ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng mga eskwelahan sa buong bansa. Ito'y kasunod ng mga insidente ng karahasan sa ilang eskwelahan. Pinakahuli ang nangyari ngayong araw sa Tacloban City. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. 2 linggo pa lamang matapos magbukas ang klase, 3 insidente na ng karahasan ang nangyari sa loob ng paaralan. At ang nakababahala, puro estudyante ang mga suspect at maging ang mga biktima. Kabilang dito ang nangyaring pananaksak ng isang grade 8 student sa loob na eskwelahan sa Cavite na ikinasugat ng 7 grade 5 pupils. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, base sa investigasyon, nakaranas umano ng depresyon ang batang suspect. There were some reports that it was connected with bullying but it's not yet confirmed. Earlier, may nakitaan na po ng konting unusual behavior yung ating pong person of interest or yung perpetrator. Kanina, panibagong insidente na naman ang pamamaril ang naitala sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay at 6 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School, bukod pa sa 4 na nasaktan dahil sa nangyaring takbuhan. Agad na aresto ang 2 estudyanteng suspect. Nakumpiska sa kanila ang mga ginamit na baril, kung saan nakitang pag-aari ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm pistol na ginamit ng isang estudyanteng suspect, habang nakarehistro naman sa isang security agency ang 38 revolver na ginamit ng isa pa sa mga ito. Nasa 40 basyo ng bala ang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Yan po ang isa sa angle na tinitingnan natin at it's
proven na owned by personnel natin, agad-agad filean po natin ang kaso po. Kakasuhan po natin yung personnel natin. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na parehong biktima ng bullying sa eskwelahan ang mga suspect na mag-aaral. Ipinag-utos na rin ng Civil Security Group sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSYA ang paghihigpit ng mga security guard sa inspeksyon sa mga gate ng eskwelahan. May training naman ang ating mga, of course, ang ating mga security guard. So, dapat higpitan natin dahil sa itong mga insidente na nangyari, malaking bagay ang may tutulong ng ating mga security guard sa ating mga schools to ensure the safety ng ating mga kabataan o ang ating mga estudyante na nag-aaral sa mga schools. Maging ang dagdag na police visibility sa paligid ng mga eskwelahan ay iniutos na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Let us remain proactive and vigilant in addressing threats before they escalate into incident. Nakikipag-ugnayan na rin aniya sila sa Department of Education upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Ang Department of Education, mahigpit naman ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng kagawaran ang tulong sa mga biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ang Department of Education o DepEd ng Critical Medical Assistance at Psychosocial Intervention sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang pamamaril kaninang umaga. Ito'y upang maalalayan ang mga apektadong estudyante at kawani ng paaralan mula sa trauma ng pangyayari. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd na prioridad nila ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Humingi rin ito ng respeto para sa mga apektadong kaanak upang mabigyan sila ng pribadong oras kasunod ng trahedya. Tinangka umanong talakayin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ang issue ng conviction threshold o kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang nasasakdal sa paglilitis. Gayunman, mariin itong tinutulan ng House Prosecution Panel. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Right at the start of the pre-trial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold, to pose this as something that must be resolved before pre-trial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luistro. Ipinakilala ng House Prosecution Panel ang kanilang bagong legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., isang litigation expert na magsisilbiring private prosecutor sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang unang pagharap sa media, ibinunyag nitong tinangka umano ng defense team ni Vice President Duterte na buksan ang usapin ng conviction threshold o bilang ng kinakailangang boto para makakuha ng conviction sa Senate Impeachment Court. Kinumpirma rin ito ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na iginiit na walang kapangyarihan ng clerk ng Senate Impeachment Court na desisyonan ang ganitong legal na issue. Bukod dito, pinabulaanan din ni Representative Luistro ang ulat na nilamon umano siya ng buhay o nanaig laban sa kanya ang lead defense counsel ni VP Duterte sa unang pre-trial conference. Nagbabala rin sa publiko ang House prosecutors kaugnay ng mas matindi pang misinformation at fake news habang umuusad ang proseso patungo sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Gate pa ng mga ito, hindi nangangahulugan ng pagiging hindi handa ang hindi pagpatol sa manifestations ng defense. That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering
what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Our refusal to comment to the manifestations of the defense doesn't mean that we are not prepared. As these proceedings progress, we can expect more of that, more of disinformation, more of fake news, more of factual distortion, spins of the real stories of the things that happened as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper. Sa usapin naman ng timeline, inihayag ng House Prosecution Panel na nasa 62 trial dates ang kanilang kahilingan sa impeachment court para maipresenta ang kanilang mga ebidensya at testigo. Higit na mas marami ang bilang na ito sa inihiling na trial dates ng defense team ni VP Duterte. The prosecution asked for 62 trial dates and the defense asked for 30. Because of the number of witnesses that we've identified in our respective pre-trial briefs. Puna ng abogado, nakapagtataka na 30 araw ang hiling na trial dates ng defense team, gayong meron itong itinalang 77 testigo. Bukod dito, maraming ebidensya rin umanong ini-adapt ang defense panel. In their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates? Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt what actions they would want to do. Yeah. Samantala, nasa Senate Impeachment Court ang pinal na desisyon kung ilan ang bilang ng trial dates o bilang ng araw ng gagawing paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi natapos ngayong araw ng Senado ang ikalawang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Clerk of Court, ito ay dahil sa bulto ng mga dokumento o ebidensyang kailangang mamarkahan. Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, kailan naman inaasahang matatapos ang pre-trial conference impeachment trial ni VP Sara Duterte? Monica, ayon sa Clerk of Court, target sana nilang matapos bukas yung pre-trial conference dahil para mailabas na nila sa darating na Huwebes yung pre-trial order dahil base doon sa unang napagkasundoan na impeachment calendar from June 18 to June 25 is yung pre-trial conference at yung issuance din ng pre-trial order. Ngunit ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr., hanggang ngayon ay hindi pa tapos yung isa pang article of impeachment na mamarkahan yung mga ebidensya. Naghahanda na ang mga Senator Judge para sa nasabing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaalinsabay nito ang pahayag mula kay Senator Robin Hood Padilla. Aniya, handang tumutol ang minorya kung ihahalal bilang presiding officer si Senator Francis Cheese Escudero sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Hindi isinasantabi ni Senator Padilla na magpahayag sila ng pagtutol sa nasabing hakbang bilang ito aniya ang kanilang trabaho. Bilang kami ay minorya, bilang kami trabaho namin, yung mga alam namin na teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. Ipinaliwanag din ng senador na posibleng maging isang issue kung papalitan si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer kapag nagsimula na ang paglilitis. Siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro napakalaking
parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Una nang nabanggit ng ilang miyembro ng mayorya ng mga senador na posibleng si Senator Escudero ang kanilang italaga na maging presiding officer sa nasabing trial. Ngunit ayon kay Senate President Gatchalian, hanggang ngayon ay wala pang pinal na napag-uusapan tungkol sa kung sino ang magpe-preside sa trial kay Vice President Duterte. Aniya hanggang sa ngayon ang alam niya ay siya pa rin ang tatayo sa nasabing posisyon. Samantala, hindi pa rin natapos ngayong araw ang pagmamarka sa mga ebidensya o ang pre-trial conference. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr., bagamat 2 articles of impeachment na lamang ang mamarkahan ng mga ebidensya, hindi talaga ito kayang matapos ngayon dahil sa dami o higit 4,000 dokumento ang kailangan nilang markahan sa isang reklamo pa lamang. I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked. Ang Article 1 ay kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, habang ang Article 2 ay tungkol sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. I expect Article 2 to finish ahead of Article 1, but the bulk of the document that still need to be marked would form part of the documentary evidence for Article 1. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, dahil sa dami ng dokumento, hindi niya inaalis ang posibilidad na maaaring hanggang Huwebes tatagal ang pagmamarka sa mga ebidensya. Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na ma-identify yung kung anong exhibit yun, di ba? Exhibit 1, Exhibit 2, ganun naman po yun. So, we're marking all of the documents. Kung kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Gayunpaman, para sa Clerk of Court, nais nilang matapos ito upang pagdating ng June 25 Thursday ay mailabas na ang pre-trial order. Binigyang diin ni Attorney Bantug na hanggang ngayon ay sinusundan pa rin nila ang unang inaprobahan o inilabas ng Senator Judges na kalendaryo kung saan July 6 inaasahang magsisimula na ang trial proper. Dagdag ng Senate Secretary na mula sa nasabing araw hanggang bago magsimula ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin ang paglilitis ng Lunes, Martes at Miyerkules ng 2:00 ng hapon. Monica, kaugnay nito ay yung preparasyon din ng Senate Impeachment Court o ng Senado doon naman sa security dito sa Senate premises, at ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms, yung security dito ay naka-heightened alert pa rin hanggang sa ngayon, at humingi na rin sila ng additional manpower sa Philippine National Police para kung kinakailangan ng additional numbers pagdating sa security sa pagsisimula ng impeachment trial ay madagdagan yung security forces dito sa loob at labas ng Senado. At ayon din sa Office of the Senate Sergeant at Arms, kapag nagsimula na yung impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng ganun pa rin na mahigpit yung seguridad dito sa Senado, pero gagawin nilang mas visible yung security dito sa Senate premises. At paliwanag ng Clerk of Court, mahalaga yung pre-trial order na mailabas na by June 25 bilang ito nga yung date na nakalagay doon sa unang napagkasunduan na impeachment calendar para mailabas na din yung mga nilalaman doon sa napagkasunduan ng parehong panig dito sa nangyaring pre-trial conference, at may ayos na rin yung mga legal na issue para mapabilis at magiging maayos din yung paglilitis once na magsimula ito. Ayan muna update, balik sa iyo. Maraming salamat, Jed Narasina.
Inaasahang lalakas pa ang bagyong Francisco na nasa typhoon category na ngayon ayon sa Pag-asa. Bukas din, araw ng Martes, inaasahang maabot nito ang kanyang peak intensity at pagsapit ng Miyerkules ay inaasahang babagal ang pagkilos nito, ngunit siyang pinakamalapit na distansya partikular sa Basco, Batanes. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa lalawigan ng Palawan, Visayas at Mindanao dahil naman sa hanging habagat. Inaasahang hihina ang bagyong Francisco sa araw ng Huwebes bago ang nakikitang paglabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Biyernes. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong Batanes, sa northern portion ng Cagayan at sa Babuyan Islands. Samantala, isang panibagong sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa na may medium chance na pumasok sa PAR. Inalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura sa maaaring maging epekto ng El Niño phenomenon lalo na sa mga pananim. Ayon sa Pangulo, may ginawa ng hakbang ang gobyerno bilang paghahanda sa matinding tagtuyot. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Niño na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Pasakit sa mga magsasaka ang labis na tagtuyot at kakulangan ng ulan, kaya malaking problema para sa kanila kung magtatagal ang El Niño phenomenon. Base sa pagkaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services o Pag-asa, posibleng umabot ito hanggang sa unang bahagi ng taon 2027. Kaya ang planting season o panahon ng pagtatanim nahaharap din sa panganib. Bunsod nito, inalerto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasaka sa posibleng epekto nito. Ayon sa Pangulo, dapat maging matalino na ang mga ito sa pagpili ng pananim upang hindi mauwi sa pagkalugi. Bilang tugon sa banta ng El Niño, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, na luya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Mabini Kayakay Reservoir Irrigation Project sa probinsya ng Bohol kanina. Ang naturang proyekto ay magbibigay daan sa mga magsasaka na magtanim ng hanggang 3 beses sa isang taon mula sa kasalukuyang 2 cycle. Bukod sa pagpapatibay ng irrigation infrastructure ayon kay Pangulong Marcos, isinusulong na rin ng pamahalaan ang makabagong pagsasaka. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Matapos ang inaugurasyon ng irrigation project, ininspeksyon naman ni PBBM ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City. Pinuntahan rin ng Pangulo ang paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Naglalayo ng programa na ito na labanan ang kagutuman at malnutrisyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pagkain sa mga homeless, street dwellers at iba pang nangangailangan. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan at basta patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na bukas ay magtutungo sa kanilang tanggapan si resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Sa isang Viber message, sinabi ng NBI Director na bukas ng 2:00 ng hapon ito sisipot sa kanilang tanggapan para tumugon sa subpina na inisyu ng NBI Homicide Division. Matatandaan na ipinasubpina ng NBI ang nasa higit 20 individual matapos ang trahedyang ikinasawi ina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang ginawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Hindi pa tapos ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay
sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaya naman hindi pa sila nakakapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa resulta ng kanilang investigasyon. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Reyco, nais na matiyak ng CIDG na magiging airtight ang kasong isasampa sa mga mapatutunayang nagkulang. It took longer than we thought. Of course, dahil mas inaano natin, we should build an airtight case if ever a case will be filed. So we cannot give you an exact timeline regarding the filing or the endorsement to the DOJ. Noong nakaraang linggo ay nagtungo sa CIDG ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University, kabilang na si Tab Baldwin, kung saan inabot ito ng magdamag. Ngayong linggo ay inaasahan naman ng PNP-CIDG na magtutungo sa kanilang tanggapan ang presidente ng universidad para magbigay ng kanilang salaysay. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi tugma ang salaysay ni Baldwin, coaching staff at mga kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa isinagawang training sa Aurora na nauwi sa trahedya. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Aba naman pala ng item ni. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Naglabas ng joint statement ang Qatar at Pakistan bilang mediators ng US-Iran peace deal. Ayon sa ulat, 80 minuto lamang ang itinagal ng pag-uusap kung saan pinagtibay ang pagbuo sa isang high-level committee kung saan direktang makikipag-ugnayan ang mga chief negotiators kaugnay ng progreso ng pagpapatupad ng kasunduan. Batay sa pahayag ni Iran Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi, kasama sa mga pinagtibay ang pagpayag sa Iran na makapag-export ng langis kasabay ng pagbawi sa US blockade. Ilang frozen assets ng Iran ang pinayagan na ring maisauli sa kanila. At sisimulan na rin ang major reconstruction sa mga napinsala ng gyera sa Iran. At ang pinakamahalaga ay ang pagtatatagan ng Lebanon Deconfliction Cell upang matiyak na wala ng military action sa Lebanon. Tumanggi si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa ceremonial photo opportunity kasama si Vice President J.D. Vance sa opening ceremony ng US-Iran Peace Summit sa Switzerland. Ayon sa ulat, hindi gusto ng mga kinatawan ng Iran ang masyadong media publicity na kinasanayan ng Amerika, kundi direkta at seryosong negosasyon. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Ramdam ang tensyon sa negotiation hall ng US-Iran Peace Summit sa Geneva, Switzerland nang pumasok si Iran Foreign Minister Abbas Araghchi. Saglit lang itong bumati kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif at kapansin-pansin ang pag-iling nito bago mabilis na tumalikod at lumabas. Paglabas ni Araghchi, lumapit si United States Vice President J.D. Vance upang alamin kung bakit umalis si Araghchi na ipinaliwanag naman ng mga mediator. Batay sa ulat, hindi nagustuhan ng Iran ang setup na maraming media. Ayaw rin ito na makasama ang delegasyon ng Amerika sa ceremonial photo op o anumang litrato sa kabuuan ng negosasyon. Kalaunan, itinuloy rin ang opening ceremony kahit wala ang Iran. Dumating din sa venue ang isa pang parte ng mediator na si Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani na hindi man lang nakipagkamay kay Vance. Sa opening speech, nagpauna na si Vance na hindi mareresolba ng gagawing negosasyon ang lahat ng problema, subalit sisikapin nilang pakinggang isa-isa ang mga probisyon ng magkabilang panig. What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues
and get to a better tomorrow. Ayon naman kay Minister Althani, maaga pa para magdiwang dahil ito ay pasimula pa lang at wala pang ganap na pagkakasundo. Gayunman, nangako ito na nakasuporta ang Qatar hanggang dulo bilang tumatayong kinatawan ng Gulf nations. This is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully this is just the beginning. And I wish everyone all the best. Qatar will stay dedicated to this partnership to support these mediations until the end, until we reach a solution. We will always be a partner in bringing more peace, prosperity, and hopefully better future for our region. Umaasa naman ang Pakistan na magiging produktibo ang resulta ng 60 araw na negosasyon. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress, and prosperity around the globe. Base sa ulat, bumalik lamang sa negotiation hall si Araghchi nang makaalis na ang lahat ng miyembro ng media sa bulwagan. Kasama ni Araghchi si Iran Parliament Speaker at negotiator Mohagar Ghalibaf at Foreign Minister spokesperson Ismail Baqqaei. Sa panig naman ng Amerika, kasama ni Vance si US Special Envoy for Peace Jared Kushner. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang indikasyong susunod si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa hinihiling ng peace framework ng Amerika at Iran. Pinakauna sa probisyon ng kasunduan ang pagtigil ng pag-atake sa lahat ng panig, kabilang ang nangyayaring pag-atake sa Lebanon. Ang probisyong ito ang pinakamahalaga sa maiilap na Iranians para ganap ng matuldukan ang karahasan. Ito ang balita ni Bradley Robuza. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people. Naninindigan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila aalisin ang kanilang tropa sa Lebanon kahit pa ito ay kasama sa kasunduang binubuo ng Amerika at Iran. Ito rin ang paninindigan ni Israel Katz, ang Defense Minister ng Israel. Sinabi nitong hindi nila iiwan ang Beaufort na isang mahalaga at strategic defense location ng kanilang puwersa. Batay sa unang probisyon ng 14-point framework ng US-Iran Memorandum of Agreement, ganap nang ititigil ang pag-atake ng lahat ng pwersa sa gitnang silangan at lalong-lalo na sa Lebanon. Subalit sa kanyang talumpati sa 2026 International Policy Summit sa Jerusalem, kasabay ng peace talks sa Switzerland, sinabi ni Netanyahu na ginagawa lamang nila ang natitiyak niyang gagawin din ng Amerika kung nalalagay sa alanganin ang kanilang mga mamamayan. Your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones. They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know what America would do? It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. Kung ito man anya ay kanilang ginagawa, hindi sila dapat batikusin kundi dapat ay purihin pa dahil bahagi ito ng proteksyon nila sa kanilang mga sibilyan. Unheard of. Unheard of. Because no army goes to such lengths like the Israeli army to target terrorists and minimize civilian casualties. We should be commended for it, not condemned. Ayon sa Israeli leader, kung wala na ang mga Hezbollah at tuluyan na silang nalansag, saka palang anya sila magkakaroon ng kapayapaan sa Lebanon at saka lamang anya siya lalagda sa anumang kasunduan. We do everything in our power to protect our people. We don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon, and I look forward to signing it
Samantala, batay sa resulta ng unang araw ng negosasyon sa Switzerland, bubuo ng isang deconfliction cell na kasama ang Lebanese government upang matiyak na tuluyan ng matigil ang pag-atake, partikular sa Lebanon. Ayon kay Aragji, ang puntong ito ng negosasyon ay siyang test o pagsubok sa sinseridad ng Amerika dahil sa mata at paniniwala ng Iran, ang US at Israel ay iisa at anumang agresyon na gawin ng Israel ay pananagutan ng Amerika. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Qatar Energy na isang operational error ang nangyari sa Ras Laffan Industrial Complex nitong gabi ng June 21, oras sa Qatar. Ayon sa Qatar government, sisimulan sanang paandarin ang isang bahagi ng Barzan Gas Factory. Ngunit nagkaroon ng pagsabog na dahilan ng malaking sunog. Agad namang nakaresponde ang mga emergency unit kaya't naiwasan ang mas malaking problema. Ang Ras Laffan ang pinakamalaking producer ng liquefied natural gas sa mundo. Nasa ilalim ito ng force majeure matapos tamaan ng airstrike ng Iran noong kasagsagan ng laban nito sa Amerika. Inianunsyo ng Japanese government na tataasan nito ang bayad sa aplikasyon ng single entry visa sa mga dayuhan. Mula 3,000 yen o $19, ito ay tataas sa 15,000 yen o $93 simula sa buwan ng Hulyo. Samantala, ang multiple entry visa naman ay kasalukuyang 6,000 yen o $67 ay tataas sa 30,000 yen o $186. Ayon sa pamahalaan ng Japan, ito ang kauna-unahang increase mula pa noong 1978, bunsod ng paghina ng halaga ng Japanese yen. Layon din ng visa fee hike ay maipantay ang halaga ng Japanese visa sa mga kasamang bansa na kabilang sa Group of 7 Nations. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Tatalakayin bukas ang iba pang aspetong administratibo kaugnay ng nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Dante Amento. Doon po sa ikalawa at katatlo pong status conference hearings, ma-expect po natin na tatalakayin pa po ano yung mga administratibong aspeto ng kaso. Isasagawa bukas ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado ng mga biktima, tatalakayin ang ilan pang aspetong administratibo bago ang isasagawang formal na paglilitis sa Nobyembre ngayong taon. So hindi po ito yung merits ng case, mga administratibo po para po mapabilis po talaga ang preparasyon sa paglilitis po. Sa inilabas na kautusan ng trial chamber, kabilang sa mga tatalakayin sa conference ang deadline ng pagsusumite ng expert panel ng kanilang assessment kaugnay ng estado ng kalusugan ng dating Pangulo, pag-aproba sa mga protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng trial brief ng prosekusyon at pagtatakda ng petsa para sa mga susunod na status conference pagkatapos ng judicial recess. Ayon sa chamber, bagamat bukas sa publiko ang conference, maaari silang magdaos ng mga private session kung kinakailangan upang maiwasan ang paglalabas ng sensitibong impormasyon tungkol sa seguridad at proteksyon ng mga saksi. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, abogado ng mga biktima, walang epekto ang status conference sa itinakdang pagsisimula ng paglilitis sa November 30, 2026. Dagdag pa ni Andres, ang hamon lalo na sa prosekusyon ay ang deadline na itinakda ng korte na kailangang sundin. Kabilang na ang pinal na listahan ng mga testigo sa August 31, pero kampante silang kaya itong tuparin ng prosekusyon. In-expect din naman po namin to sa hanay po ng mga victims na gagawin po ng prosecution yung kanya pong obligasyon sa Rome Statute na patunayan po yung mga kumpirmadong mga sakdal. Pagkatapos ng ikalawang status conference bukas, magkakaroon pa ng pangatlo o panghuling conference
sa July 14, 2026 bago ang formal na paglilitis. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tumistigo sa Sandigan Bayan ang dating Public Works and Highways official na si Henry Alcantara laban kina dating Senador Ramon Revilla Jr. at iba pang kapwa akusado. Iginiit ni Alcantara sa paglilitis, wala itong alam o kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ang balita ni Evan Alvarez, live. Evan, kung hindi alam ni Alcantara, paano kaya nakalusot itong umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan? June, ayon sa state witness na si Henry Alcantara, tiwala daw siya dito sa kanyang mga subordinate dahil nagpapasa at pinipirmahan daw itong mga statement of work accomplishments at mga monthly reports at may mga isinasama pang litrato. Kaya akala nitong si Alcantara ay nagagawa itong mga proyekto kontra baha sa kanilang distrito. Wala umanong alam ang state witness na si Henry Alcantara na naging ghost o naging maanomalya ang kinontratang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang iginiit ng dating Bulacan District Engineer at ngayon state witness sa pagtestigo nito sa Sandigan Bayan 4th Division para sa kasong graft ni na former Senator Ramon Bong Revilla Jr., Bryce Hernandez at iba pang kapwa akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sa harapan ng mga maestrado, sinabi nito na hinayaan niyang kontratahin ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza ang flood control project na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos sa Pandi, Bulacan. Kahit hindi naman mga lehitimong kontratista at nanghihiram lang ng lisensya kay Sally Santos ng Sims Construction. Ngunit sa katunayan anya, nang pumutok ang kontrobersya ng flood control scandal noong State of the Nation Address o SONA ng Pangulo noong 2025, ay nagpatawag agad siya ng meeting sa kanyang mga nasasakupan. Subalit inamin nito na hindi niya pinuntahan o ininspeksyon ang hinihinalang Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Paliwanag nito, pinapayagan niya ang ganitong sistema dahil itinuturing na niya umanong mga anak, si Bryce Hernandez at JP Mendoza at tinatawag na ring in-house contractors sa Department of Public Works and Highways. Anya, bilang in-house contractor, sa mga bulsa ni na Hernandez nang gagaling ang advance payment na kanyang kinokolekta at hinahatid naman kay dating Undersecretary Roberto Bernardo na siya namang ibibigay nito sa proponent ng proyekto. Ayon kay Alcantara, kay Bernardo nang gagaling ang mga utos pagdating sa kickback scheme sa flood control project sa DPWH simula pa noong taong 2021. Noong 2025 anya, iniligay umano sa 4 hanggang 5 kahon ang nakolektang 90 million pesos na kickback para kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Galing ang perang ito sa mga advance payment ng mga kontraktor na nanalo sa bidding ng mga proyekto sa DPWH. Paliwanag nito, bagamat alam niya na mali ang kalakarang ito, iginiit niya na sinusunod lamang niya ang utos ng kanyang boss na si Undersecretary Roberto Bernardo. June una nang kinumpirma ni Sally Santos noong mga nakaraang trial na hinihiram nga ni Bryce Hernandez yung kanyang lisensya para makontrata itong mga proyekto sa DPWH. Una na rin nasabi ni dating Yusek Roberto Bernardo yung kalakaran ng bigayan ng kickback sa DPWH. Kaya kung mapapansin natin, nagko-corroborate o nabubuo na yung puzzle kung paano nangyayari itong mga maanomalyang flood control projects sa DPWH. Bukas naman June, inaasahan na magkakaroon ulit ng susunod na trial para naman sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 3rd Division at ang mga muling akusado ay itong sina Ramon Bong Revilla Jr. at mga iba pang opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office. Yan mo ng update mula dito sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tinapos na ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamong isinampa laban kina Attorney Levito Baligod at 18 dating mga sundalo. Kaugnay ito ng mga reklamong libel, cyber libel, perjury at unlawful means of publication and utterances na inihain laban sa kanila. Kabilang sa mga naghain ng reklamo sina dating Senador Antonio Trillanes IV
at dating National Security Advisor Eduardo Año. Ugnay ito ng pahayag ng mga dating sundalo na paghahatid umano ng mali-maletang pera mula sa flood control projects kung saan kabilang umano ang dalawa sa tumanggap. Sa ngayon, maghihintay na lamang ang mga respondent kung iaakyat sa korte ang kanilang kaso o tuluyan na itong ipawawalang bisa ng DOJ. Ito na yung last day ng preliminary investigation. Pagkatapos nito ay dedesisyonan na ng panel of prosecutors yung mga complaints laban sa amin ng libel at saka cyber libel. Hinihiling na House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na pagpaliwanagi ng defense team sa ginawang adoption sa kanilang mga testigo. Samantala, inihayag na rin ang prosecution ng plano nilang pagkakasunod-sunod ng mga ebidensya sa 4 na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, bakit gusto ng House Prosecution Team na ipaliwanag ng defense team ang dahilan ng pag-adopt nila ng mga testigo ng prosecution? Monica, naisumite nga na nga ng House Prosecution Panel yung kanilang komento sa stipulation process araw ng Lunes, June 22, kabilang sa hinihiling nila sa Senate Impeachment Court na magpaliwanag yung defense team sa dahilan ng kanilang adoption o pagkopya sa mga testigo ng prosekusyon. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, pagbibigay diin lamang ito sa mga umiiral ng panuntunan. Kasi nga, this is the time for them to provide the impeachment court reason by which itong mga witnesses na to ay kailangan din nilang ipresenta o tanungin. So ano yung magiging cross-examination nila? Anong magiging purpose ng pagiging witness din nila sa kabila? Para klaro po at mag-guide po ang korte at malaman din po natin kung ano yung magiging, kumbaga, ano yung mga specific na counter evidence or ano yung mga purpose na by which ang depensa ay didisapprove nila yung claim ng mga witnesses natin. Hindi lang general na pagdidisapprove lang sa kanila. That's why, as a rule, you cannot recall a witness without proper justification. No? That's why before they present these common witnesses, they will still have to justify to the court, why is there a need to recall them? You already had an opportunity to cross-examine them. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni VP Duterte, handa silang magsumite ng komento kaugnay nito kung kinakailangan. Pero may puna ito sa aligasyong ini-adopt ng defense team ang ilan sa witnesses ng prosekusyon. Hindi ko kasi maintindihan yung adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Bukod dito, isinapubliko na rin ng House Prosecution Team ang gusto nilang pagkakasunod-sunod sa mga ipepresentang ebidensya batay sa 4 na articles of impeachment pag nag-umpisa na yung paglilitis. Kabilang ito sa hiling nila sa Senate Impeachment Court. Una, ang umano'y matinding pagbabanta, sunod ang aligasyong maling paggamit ng confidential funds, panunuhol at huli ay ang hindi maipaliwanag na yaman. For the grave threats, that's the least contentious article, at least with respect to the facts. No? So, inaasahan namin mas mabilis ang pagpresenta ng ebidensya dyan. No? Because we all know, as Kong Zia mentioned, for the other articles, we will also be presenting hostile witnesses. So, we will have to ask the court to issue subpoena to command those persons to appear before the court. So, but of course, this is still subject to modifications as may be allowed and as may be found to be appropriate by the impeachment court. Ayon naman kay Attorney Poa, prerogative o nasa desisyon ng prosekusyon ang sekwensyo pagkakasunod-sunod ng pagpresenta ng ebidensya sa articles of impeachment. Ang mahalagaan niya, alam ng defense team kung ano ang gustong unahin ng prosecution panel.
Monica, samantala nananatili namang naniniwala ang prosecution team na oras na maipresenta nila ang kanilang mga ebidensya ay makakakuha sila ng conviction para sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa Senado. Nasampahan na ng kasong kriminal ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard na inirereklamo na umano'y pangungutong at pangingikil sa mga mangingisda sa lalawigan ng Biliran. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ngayon lang talaga naglakas ng loob, sir, yung mga complainant na yan kasi nasasakal na sila. Just imagine pag hindi ka nakapagbigay, ikaw pa yung may utang. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang team leader ng Coast Guard Mobile Team sa Barangay Virginia, Culaba, Biliran. Ayon sa PNP-CIDG, naisampa na sa Prosecutor's Office ng Biliran ang reklamo laban sa nasabing tauhan ng PCG kaugnay ng umano'y pangungutong at pangingikil sa mga mangingisda. Kasalukuyang nakadetine ang inireklamong PCG personnel sa Culaba Municipal Police Station matapos umano itong mag-waive ng karapatan sa ilalim ng Article 125 ng Revised Penal Code upang maisailalim sa proseso ng preliminary investigation. Nagsimula ang investigasyon matapos lumapit sa mga otoridad ang ilang mangingisda at magsumbong ng umano'y matagal ng pangungulekta ng pera at paghingi ng isda sa kanila. Ayon pa sa CIDG, nagsagawa muna sila ng intelligence gathering at validation bago isinagawa ang operasyon at dito umano na kumpirmang may nagaganap na iligal na pangungulekta ng pera. Yung nagpo-collect sila, 15-30 ng pera, tapos may weekly na collection din sa isda na malalaki, pinapabigay sa kanila sa bahay na yan. May minimum of 1,000 pesos per head ang inihingi niya sa mga mangingisda. Tapos pag nagiinuman pa sila, nangihingi pa ng kung ano-ano dyan, pulutan, alak. 7 mangingisda ang direktang lumapit sa provincial government at CIDG, bagaman mas marami pa umano ang naghain ng reklamo. Lumabas din sa paunang investigasyon na nagsimula pa noong Pebrero ang umano'y illegal na koleksyon. Ikaw na nga yung papakainit doon sa dagat tapos ikaw pa nagkakautang pag di ka nakabigay. Hinuli ang sospek sa mismong opisina nito sa Coast Guard Mobile Team sa Barangay Virginia noong June 19 sa pamamagitan ng entrapment operation. Ipinauubaya na ng CIDG sa pamunuan ng PCG kung isasama sa kanilang investigasyon ang mga kasamahan ng sospek. Ang Philippine Coast Guard nag-utos na ng parallel investigation kaugnay ng naturang kaso. Giit ng PCG, hindi nila kukonsintihin ang mga tauhan kapag napatunayang nagkasala. Again, mahigpit po ang Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng aming zero tolerance policy laban sa anumang uri po ng misconduct. Ongoing din po yung ating sinasagawa na po ng investigasyon para ating pa-check po natin kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa mga report na ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ikinakampanya ng samahan ng mga runner ang trails sa bulubunduking bahagi ng Montalban, Rizal. Bukod sa nakaka-relax ang paligid at magandang tanawin, ilang oras lang mga biyahe mula sa Metro Manila patungo sa trail. Ito ang balita ni JP Nunez. Magandang view, masarap timoy ng hangin, sikat ng araw at payapang kapaligiran na hindi malayo sa Metro Manila ba ang hanap mo? Lahat ng yan, complete package sa ikinakampanya ng mga runner ng Sinaunang Ugat Community. Ang naturang grupo muling binubuksan sa mga mahilig mag-trail ang bulubunduking bahagi ng Sitio Wawa sa Montalban, Rizal. We want everyone to remember the forgotten trails before the pandemic because there are trails na nalimutan na ng mga trail runners because nga nag-pandemic, some parts of the trails are na-covered na because hindi na nga narurutahan.
Nitong June 21, isang trail running race ang kanilang binuksan na kakayanin kahit ng mga beginner. Mula sa patag na bahagi ng Sitio Wawa, tatakbo ang mga racer sa trail paakyat at pababa ng bundok na may 200 hanggang 600 meters elevation at mayroon ding tawid ilog. Ito ang Montalban Mountain Run na may 21 at 10 kilometers category. Ang 21 kilometers nagsimula ng alas 3 ng madaling araw at tinapos lang ng nanguna na si Jansel Isip ng higit 2 oras. Ayon kay Jansel, ito ang ikatlo niyang pagsali sa trail running sa Montalban at 3 beses na rin siyang nag-champion. Medyo kabisado ko rin po kasi yung ruta kasi nadaanan na po namin dati, tsaka alam ko na po yung mga babanatan po na area. Tsaka nag-maintain lang po ako ng pace ko hanggang dulot. Habang ang 10 kilometers category na nagsimula ng alas 6 ng umaga, pinangunahan ng mga teenager. Nanguna si Jember Haromay sa lahat ng racers sa kategorya, isang 17 years old na tinapos ang 10 kilometrong takbuhan, akyatin sa loob lang ng 1 hour and 4 minutes. Noong nakaraang taon, naka-podium finish siya bilang 3rd placer. Talaga pong tinatako po sa may isip ko na next year talagang kakayanin ko na po ito. Sobrang saya pa. Habang ang 12 anyos na si Kay Yumi naman, ilang beses na rin naka-podium finish ang nauna sa lahat ng babae. Medyo masaya po pero nakakapagod po sobra. Dahil ang hirap ng ruta. Matarik po yung daanan tas uphill po siya. Kahit di ko po kaya, tumatakbo lang po ako kahit na mahina lang po. Di po ako. Minsan po naglalakad po ako. Ayon sa sinaunang ugat events, first leg pa lang ito ngayong taon at mayroon pa itong kasunod na serye sa Agosto at Oktubre kung saan mas mahaba ang mga trail at mas challenging. Kaya sa mga naghahanap ng adventure na malapit lang sa Metro Manila, baka hinihintay ka na ng trail running tulad ng ibang lumahok sa race. Trail running is an outlet for me to regulate my emotions, untangle my thoughts, and just be with the nature. Makapag-refresh, wala kang isipin. Tatanggalin mo yung emotional pagod, papalitan mo ng physical na pagod. Montalban is 1 hour away from Cubao. So, Cubao is like a transport hub. So may MRT, pwede bumaba yung mga taga-south there, tapos pwede na sumakay going here to Montalban. So that's why the tagline of Montalban Mountain Run is Trails Within Reach. Samantala, ang ganitong activity malaking bagay din sa local community para sa dagdag na kita. Gaya ni namang Dani na may-ari ng sari-sari store sa liblib na bahagi ng sitio. Sila ang nagpo-provide ng pagkain sa mga tinatawag na aid stations kung saan pwedeng magpahinga ang mga kalahok na runner. Kahit papaano, natuwa rin kami at nagpapasalamat gawa ng kahit papaano kabibigay rin ng kasayahan para sa amin. Kung may plano ka ng mag-trail running for the first time sa buhay mo, ito ang mga kailangang tandaan ng beginners. Tuwing umpisa ng official race, mayroong isinasagawang briefing kung saan ipinapaliwanag ng organizers ang magiging ruta. Mahalagang pakinggan ito. Magsusuot naman ng bib number ang mga kalahok upang madali silang ma-identify sa ibang trail runners na hindi kalahok. Sa trail naman sa bundok, may makikitang mga markings tulad ng nakasabit na tela para magsilbing guide. Meron ding tinatawag na mga sweeper runner. Sila ang nasa hulihan ng mga tumatakbo at nagtitiyak na lahat ng kalahok ay nakadaan na sa trail. Sila din ang huling babalik sa finish line. At meron din namang tinatawag na mga sweeper trail na nag-aalis ng mga markings kapag nakarating na sa finish line ang mga kalahok o natapos na ang official race. At higit sa lahat, dapat tiyaking physically fit dahil hindi biro ang pag-akyat ng trail. Hindi natin sinasuggest na walang tulog kasi again, the nervous system is different. Iba yung system kapag wala kang tulog. Kung handa ka na, tara, trail run na sa Montalban. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula bukas ay may big-time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, naaabot pa sa 43 araw ang kabuuang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa. Samantala, ikinababahala naman ng Department of Energy ang ulat na muling pagsasara ng Strait of Hormuz sa Middle East.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Bumaba ang pandaigdigang presyo ng krudo nitong mga nakaraang araw sa kasunod ng pagluwag sa tensyon sa Middle East at ng mga ulat ng pagpapatuloy na diplomatic engagement sa rehiyon. Magpapatupad ng big-time rollback sa mga produktong petrolyo simula bukas, June 23. Batay sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, mababawasan ang presyo ng diesel ng nasa 9 piso hanggang 11 pesos kada litro, habang ang bawat litro ng gasolina ay tatapyasan din ng halos 4 na piso hanggang halos 6 na piso. Para naman sa kerosene, halos 10 pesos hanggang halos 12 pesos kada litro ang rollback. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mananatili ang pag-iral ng mas mababang presyo ng petrolyo hanggang sa susunod na Lunes, June 29. Ito ay sa kabila ng napaulat na problema sa gitnang silangan, partikular na sa muli umanong pagsasara ng Strait of Hormuz. Kahit po may problema po na ni-report about the Strait of Hormuz, the adjustments today will reflect last week's market. So, kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat umiiba ang presyo from Tuesday tomorrow to Monday next week. So, steady lang po yung presyo natin from Tuesday tomorrow up to Monday next week. Kaya pag may nakita po kayong nagpapalit at sasabihin dahil po sa report na mukhang magsasara na naman, hindi po tama yan. Dagdag naman ni DOE Undersecretary Alessandro Sandy Sales, patuloy ang pagpapatupad nila ng price range adjustment sa bawat presyo ng petrolyo. Ito anya ay dahil sa iba't ibang logistical at operational pricing na nararanasan ng mga kumpanya ng langis. In terms of diesel, makikita na po natin na below 70 pesos ang karamihan ng diesel na ibebenta sa atin sa Metro Manila. And of course also gasoline, parts of it will be below 70. Para sa kabuuang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa, sinabi ng DOE na patuloy na nararanasan ang anilay healthy inventory o maganda pa rin ang posisyon nito bagaman mas mababa anila ito kaysa noong nasa gitna ng krisis. As of June 19, sinabi ng DOE na aabot pa ng nasa 40 araw ang natitirang supply ng diesel sa bansa habang nasa 43 days naman sa gasolina. Pinakamarami pa rin supply ang kerosene habang pinakaunti ang jet fuel. Ayon kay Yusek Sales, umaasa ang DOE na magpapatuloy ang magandang sitwasyon ng supply ng langis dahil sa isinusulong na Memorandum of Understanding para sa pagwawakas ng gyera sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na inaareglo sa Switzerland. I think we're in a good position, and ang huling balita, natuloy naman ang parties to go to Switzerland to begin yung kanilang more permanent negotiations on the 14 points agreed upon. Sa kabila ng mga pabago-bagong sitwasyon, sinabi ni DOE Secretary Garin na naghahanda sila para sa pinakamalalang pangyayari at hindi nagpapakampante ang ahensya sa problema sa gitnang silangan. I think it's concerning kasi there was a report that an agreement, they have arrived at an agreement, and then the next day there's reported lang naman closure, but then again there are also reports that they are proceeding with the agreement in Switzerland. Sa gitna ng patuloy na tensyon at negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, tiniyak ng DOE na nananatili silang nakabantay at transparent kaugnay ng mga sitwasyon, partikular na sa presyo at supply ng mga produktong petrolyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paalala po sa mga manonood, ang susunod na balita ay naglalaman ng mga sensitibong pangyayari. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang menor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Samantala, mahigit na sa 10 ang bilang ng mga estudyante na nasugatan sa insidente. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Nagulantang ang mga mag-aaral, guro at mga magulang sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Batay sa pinakahuling ulat, 3 ang nasawi habang 13 iba pa ang nasugatan sa insidente. Meron tayong 3 confirmed na casualties, 2 ang babae at saka 1 ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated. Iba-ibang grade level po kasi sir ang mga victims. Mayroong grade 9 and grade 10. I think mag-ibang classroom po ito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga rescuer upang maisugod sa ospital ang mga sugatan at masiguro ang kaligtasan ng iba pang mga mag-aaral at guro sa paaralan. Nasa kustodiya na rin ng mga otoridad ang minor de edad na sospek na pinaniniwala ang sangkot sa pamamaril. As of now, ongoing investigation po and yung ating investigators are preparing na po. Kasi as of now, yung isang arrested na suspect is CICL. So, I don't have the idea yet kung yung isa is CICL din. Pero if so, we will follow po the protocol on the handling of children in conflict with the law na mga offenders. Kasi iba naman po yung management sa kanila. So, as to the documents na i-prepare, yun, it will follow din po sa CICL na process. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education Region 8 na nagpaabot ng malalim na pag-aalala at pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Ayon sa DepEd, agad silang nakipag-ugnayan sa Philippine National Police, School Division Office ng Tacloban City at mga kinaukulang opisyal ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani. Ayon naman sa Information Officer ng DepEd Tacloban City, may kasunduan na sila para sa police visibility sa mga paaralan sa lungsod bago nangyari ang insidente. Actually, meron naman tayong during the convergence sa Brigada Eskwela, nagkaroon kami ng agreement na merong dapat visible ang mga pulis sa ating mga campuses, no? So with this na nangyari ito, ipa-strengthen pa natin yung security measure sa mga paaralan with the help of our PNP. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang kinaukulang ahensya para sa pagbibigay ng kinakailangang tulong at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at kawani. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa ng investigasyon ng mga otoridad ang insidente kaya nananawagan ang DepEd sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Binigyang diin din ng DepEd na nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasunod ng insidente, lumakas ang panawagan na isama sa mga safety drills ang tamang pagtugon sakaling magkaroon ng active shooter o active attack sa loob ng paaralan. Nagbigay naman ng safety tips ang isang eksperto kung ano ang dapat gawin sakaling magkaroon ng katulad pang pangyayari sa paaralan o sa loob ng isang gusali. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lisel Nael. Muling na pag-uusapan ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga biglaang insidente ng karahasan matapos ang kumalat na video ng isang pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City. Ayon kay Martin Aguda Jr., isang Certified Emergency Manager, ang mga ganitong insidente ay kadalasang tinatawag na active shooter events kung saan naghahanap ng mga posibleng biktima ang salarin sa loob ng isang paaralan, opisina, mall o pampublikong lugar. Ito active shooter kasi random, no? So, kumbaga, walang pinipili kung sino lang yung makitang pwedeng barilin, yun yung magiging target niya, no? Ang importante dito, lalo na pag nangyari ito sa isang eskwelahan, no? Gaya na nakita natin sa video, talagang very traumatic to para sa mga estudyante. Nakita natin yung mga bata na nasa loob ng classroom na talagang nag-iiyakan.
At talaga nga naman parang hindi natin alam kung paano sila tutulungan, matutulungan sa ganung pagkakataon dahil talagang hindi naman sanay, hindi naman normal na marinig ng isang tao, lalong-lalo na ang mga kabataan, na makarinig ng tunog ng barel. Diba? So ito talaga ay hindi maiiwasan na yung stress, yung trauma ay nandun at yung pagpapanik. Ipinaliwanag ng eksperto na ang unang opsyon ay agarang paglikas kung may ligtas sa daan palayo sa banta. Ang tinuturo sa isang active attack event or active shooter event, ang protocol na usually binabanggit dyan is yung run, hide, and fight. No? So, kung makakatakas ka at medyo malayo pa sa iyo yung attacker, mag-evacuate ka. Ngunit kung malapit na ang umaatake at hindi na makalikas, mahalagang maipatupad ang lockdown procedure. So ito yung second na choice natin kung talagang feeling natin na malapit na sa atin yung threat, yung pagla-lockdown natin. Kabilang sa mga hakbang ang paglalak ng silid, pagbabarikada ng pinto gamit ang mabibigat na gamit, at paglilipat sa mga estudyante sa mga bahaging may matibay na proteksyon tulad ng konkretong pader na hindi tatagos ang bala. Mahalagang hindi makita o marinig ng umaatake ang mga nagtatago upang hindi niya pagtuunan ng pansin. Ang isang kailangan din gawin, yung nakita natin naghihiyawan, dapat tumahimik. Patayin ang mga cellphones kasi ang kailangan dito ay maisip ng mga attackers na dun sa classroom na yon walang tao. At kasi pagka naisip niya na walang tao doon, hindi niya napipiliting pasukin yan eh. Binigyang diin din ito na mahalagang sanay ang mga estudyante at guro sa mga ganitong sitwasyon, katulad ng pagiging sanay nila sa earthquake at fire drills. Pero ito, something new to, na drill, hindi natin ginagawa dito sa Pilipinas to, kaya nga dahil nangyayari itong mga acts of violence in schools, maaaring pa pwede na i-consider na maging parte ito ng mga drills natin. Maliban sa paghahanda, nananatili ring mahalaga ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga hindi autorisadong tao at mga iligal na armas sa loob ng campus. At sakaling dumating ang mga autoridad sa isang aktibong insidente, pinayuhan ng publiko na agad sumunod sa kanilang mga utos upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa mga eksperto, bagamat hindi karaniwan ang active shooter incident sa Pilipinas, ang paghahanda at kaalaman sa tamang pagtugon ang maaaring makapagligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lusot na sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 ang PNP responders matapos nilang manalo sa do-or-die match laban sa Senate Defenders nitong linggo. Pareho namang maglalaro sa second round eliminations ang Judiciary Magis at DNR Lawin Patrollers matapos ang dikit nilang laban. Ito ang balita ni JP Nunez. Kumpleto na ang 8 mga kupunan na papasok sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 matapos lumusot ng PNP Responders, Judiciary Magis at DENR Lawin Patrollers sa kanilang last playdate matches kahapon June 21. Sa doubleheader match sa Paco Arena sa Maynila, unang nagbakbakan sa hardcourt ang PNP Responders at Senate Defenders. Parehong porsigido ang dalawang kupunan upang hindi malaglag sa standing. Sa first quarter, naunahan pang magpaputok ng score ng Senate Defenders sa kanilang 8-0 run hanggang sa nakuha ng PNP Responders ang momentum para mag-iwan ng advantage sa pagtatapos ng first quarter sa score na 10-9. Lalo pang nakuha ng PNP Responders ang kanilang momentum kung saan sa third quarter ay naitala nila ang double-digit lead. Sa bungad ng fourth quarter, naibaba ng Senate Defenders sa 2 puntos ang kailangan nilang habulin, 38-40.
Pero ang PNP responders hindi na pinagbigyan pa ang Senate defenders at lalo lang pinalobo ang kanilang score para sungkitin ang kanilang pwesto para lumusot sa second round eliminations. As the buzzer sounded, nag-iwan ng 13-point victory ang PNP responders sa final score na 67-54. Best player of the game si Police Staff Sergeant Anton Tolentino na umambag ng 20 points. Sabi ng coaches sa teammates ko, tumira lang ako eh. So, yun naman, tumatama naman kaya awa ng Diyos sa sumushoot. Sa second game, isang manipis na pagkapanalo ang nagawa ng Judiciary Magis kontra DENR Lawin Patrollers para lumusot sa second round. Mula first quarter hanggang fourth quarter, dikit na scoring ang ginagawa ng dalawang koponan kung saan ilang beses na nagkaroon ng lead changes. Sa fourth quarter, ilang beses ding nagkaroon ng deadlock dahil sa nail-biting efforts ng mga manlalaro para depensahan ang pwesto para sa standing. With last 2 minutes remaining, lamang ng 4 na puntos ang Judiciary Magis sa score na 75-71. Sa nalalabing mga segundo ng fourth quarter, ball possession ng DENR Lawin Patrollers. Sinubukan nilang lumikha ng isang play pero nauwi sa turnover sa pagputok ng shot clock. Ilang beses nag-commit ng foul ang DENR Lawin Patrollers, subalit naubusan lamang sila ng oras. Final score 75-74. Kahit natalo ang DENR Lawin Patrollers, pasok pa rin sila sa second round eliminations dahil sa win over the other format kung saan kahit pareha silang 2-3 ng NHA Home Masters ay sila pa rin ang mangunguna. Best player of the game si Ariel Capus sa kanyang double-double statistics, 10 points at 13 rebounds. Prepare talaga kami para sa DNR. So yung sistema ni Coach Gilbert, so sinunod lang namin. Saka hindi namin pinabayaan yung conditioning namin, saka yung sistema, inayos namin maayos na maayos. Matapos ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt, pasok na sa second round eliminations mula sa Group A ang undefeated na Ombudsman Graph Busters, ang PNP Responders, Comelec Vanguards at PhilHealth Health Insurers. Laglag ang Senate Defenders at DOJ Radiants. Habang sa Group B naman, pasok ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Office of the President Bagong Pilipinas at DENR Lawin Patrollers. Laglag ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Sa July 1, nakatakda ang unang triple-header match para sa second round eliminations. First game ang Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Second game magtutuos ang DENR Lawin Patrollers at PNP Responders. At sa third game, ang Ombudsman Graph Busters at Office of the President Bagong Pilipinas. Matutunghayan din ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, matanong ko nga kayo, naghubad ba kayo ng sapatos pagdating nyo sa bahay o dumidiretso kayo agad sa loob? Kung hindi ka naghuhubad ng sapatos pagdating mo ng bahay, baka magbago ang pananaw mo pagkatapos mong mapanood to. Ayon sa mga pag-aaral, ang ilalim ng sapatos ay maaring makapulot ng iba't ibang bagay habang naglalakad tayo sa labas. Kasama rito ang bakterya, dumi ng hayop, kemikal mula sa kalsada at iba pang mikrobyo na hindi natin nakikita. Sa isang pag-aaral ng University of Arizona, natuklasan na maraming sapatos ang may dalang bakterya matapos gamitin sa labas.
At ang problema, hindi sila nananatili sa sapatos. Kapag naglalakad ka sa loob ng bahay, maaring mailipat ang mga ito sa sahig. At kung may maliit na bata na gumagapang o mga alagang hayop na madalas nasa sahig, mas madali silang ma-expose sa mga dumi at mikrobyong galing sa labas. Kaya sa maraming bansa tulad ng Japan, South Korea at ilang bahagi ng Scandinavia, normal ang paghuhubad ng sapatos bago pumasok sa bahay. Pero ibig bang sabihin ito na delikado agad kapag nakapasok ka ng may sapatos? Hindi naman. Ang punto lang ng mga eksperto ay simple. Mas malinis ang bahay kung ang dumi sa labas ay hindi mo ipinapasok sa loob. Kaya minsan, isang simpleng paghuhubad ng sapatos sa pinto ang pwedeng makatulong para mas malinis ang tahanan. Ikaw, naguhubad ka ba ng sapatos pagdating mo ng bahay o diretso pagpasok lang? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shoutout kina Erdi Capa, Feliciano Salandanan at Jose Quintal. Gayon din kay Christopher Prias, Alejandrino Biduya at Paul Sedillo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 27 at 14 na nagsasabi, Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.